Isang magandang araw ho sa bawat isa. Muli may pagkakataon na naman tayo na makapakinig at mapaalalahanan ng salita ng Panginoon. Well, sa araw po ito, ang ating tatalakayin ay yung patungkol sa buhay may asawa. Ang katagang kasalan. Marahil po, yung ilan sa atin ngayon ay may mga asawa na. Yung iba ay nananatiling pa single. Pero gusto ko pong tanungin yung mga nag-asawa. Bakit ka nga po ba nag-asawa? Ano ba yung dahilan? At ano ba yung nakita mong purpose sa pagpasok sa buhay may asawa? At sa kabilang banda, doon sa mga nananatili pang single ngayon, may plano ka pa bang mag-asawa? Bakit ka pa mag-aasawa? Ito yung mga tanong, ito yung mga bagay na minsan ating pinag-iisipan. Oo nga, no? Bakit ba ako kailangan pang pumasok sa buhay may asawa? Ano ba ang meron? Ano ba ang disenyo o purpose ng pag-aasawa? Iyan po yung ating lesson na ibinigay sa atin, no? Ang plano at dahilan ng pag-aasawa. Kaya nais ko po sa bawat isa ngayon na buksan natin muli ang nakaraan at tignan natin yung mga dahilan natin. But also, we would like to see the real purpose. Bakit nga ba tayo ay dapat mag-asawa? Unang-una, dahilan po, no, ng kasalan, bakit ang isang lalaki at ang babae ay ikinakasal. Unang-una, nais ko pong ipaalalahanan ang bawat isa. Ang kasalan po, or marriage, is a divine institution and covenant. Ito ay hindi lamang isang okasyon, o sabihin na natin, isang kaganapan sa ating society, but it is a covenant. Iyan po yung tatandaan natin. Bakit ba tayo pumasok sa isang kasalan? It's a covenant. It's a commitment. Unang-una, Panginoon at sa may babae at sa lalaki, ito yung commitment na ating ginagawa. Ito po yung kasalan. Nang nakita ng Panginoon si Adan sa garden po, no? Sa paraiso na nag-iisa, nasabi ng Panginoon, it is not good for a man to be alone. Kaya dito, siya po ay tinatulog niya ang lalaki at sa pagkakahimbing ng tulog, doon niya po kinuha sa kanyang tadyang at hinulma ang babae. From this situation, from this scenario, we will see and let's understand the very reason na ating pag-aasawa. Ang babae po ay kinuha sa ating tadyang. Sabi nga po na nasa ilalim ng ating mga bisig upang protektahan. Malapit sa ating puso upang mahalin. And this is the commitment that you and I must have as we enter yung buhay may asawa. Again, nais ko pong ipaalala, ang babae po ay pinagkaloob ng Panginoon sa lalaki. Si Eva para kay Adan. Kaya po sa oras na yon, doon po as God institute marriage, yung covenant or yung commitment, yung binding promise na ginawa ng Panginoon kasama si Eva at si Adan. Ito po ay isang commitment na panghabang buhay. So sa bawat isa po na nag-iisip na pumasok sa buhay may asawa at sa bawat isa na may asawa na, nais ko pong ipaalala sa inyo, this covenant of God, the marriage that God instituted is a lifelong commitment. O kaya nga po may mga kataga tayo na hindi po katulad ng isang kanina na buhay mag-asawa o pag-aasawa.
na kapag ikaw ay napasok, ay maaaring lumabas. Kaibigan, paalala po sa atin ito. It is a long commitment, a lifelong commitment that you must have that faithfulness sa iyong sa iyong may bahay, sa iyong misis o sa iyong mister. So marriage is an idea from God. It is designed by God. Ano po ang pagka-design niya? A lifelong commitment. Kaya nga po, kung mapapansin nyo, nakakatuwa, no? Na nabago na po yung sa dokumento sa ating kasalan ngayon. Ano po nakalagay doon? Hindi po siya marriage contract. Kung hindi, marriage certificate. Ano po ang pinagkaiba? Kasi kung ilalagay natin kontrata, ang kontrata po ay meron pong expiry. Pwede natin sabihin, isang linggo, isang taon, tapos na. Expired na ang kontrata natin. Hindi po gano'n ang disenyo ng Panginoon sa paglalagay sa iyo sa buhay ng asawa. Nakakatuwa na ang ating pong dokumento ngayon ay nagsasabing marriage certificate, hindi po marriage contract. So, gusto ko lamang pong balikan na tayo po nawa ay pagtuunan natin sa hindi pa mga nag-aasawa. Bago ka mag-asawa, piliin mo yung tao na yung mahal, yung iibigin habang buhay. Pag pumasok ka sa buhay mag-asawa, it's a lifelong commitment. Wala na pong sulian, walang balikan yan. Ano pa po ang disenyo ng Panginoon? It is a one flesh union. Pagkakaroon ng konsepto ng pagiging isa. Ano po bang ibig sabihin nun? Ito po ay hindi lamang sa panahon ng ating pagsisiping. Kung hindi, ito po yung commitment. This is a central point of the marriage, is to signify a profound spirit, emotion, and physical unity. So talagang yung pagiging isa mo sa iyong asawa, hindi lang sa physical, kundi sa iyong isipan, sa iyong emotion, hit sa lahat, sa iyong spiritual. Ito yung pagkakaisa ninyo o pagbubuklod nyo bilang mag-asawa. Meron kayong mutual belonging o mutual understanding kung saan all boundaries ay inyo pong tinanggal. Kasi nga, isa na po kayo. Kaya, sa atin po, ng mga may asawa, hindi dapat na, yung pera ko ay dito, ito yung sayo. Hindi ho dapat pinagbubukod natin o pinaghihiwalay pa. The concept of one flesh union, it is being one in all aspects of your life as husband and wife. Meaning that you have to, gibain, sirain, lahat po ng boundaries ninyo. Kasi you will be in the same place, in the same principle, in the same faith, bilang mag-asawa. Iisa na po kayo. Yan po yung buhay ng pagiging may asawa o buhay ng pagpapakasal sa iyong iniibig. Ikaw ay handa, ikaw ay willing, tanggalin lahat ng mga boundaries na yan, talagang isusuko mo sa iyong may bahay o sa iyong asawa at kayo ay patuloy na magkakaisa o may pagkakaisa. Yun po yung pagiging one. Talagang exclusive. Yun po yung maganda nating alalahanin na kapag ako may asawa, ibig sabihin, exclusive na ako para sa asawa ko. So, hindi na ako pwedeng tumingin kung kanino man, hindi na ako pwede na magkaroon ng ibang karelasyon dahil exclusive ako sa asawa ko. At babalikan natin yung una nating punto
ito ay lifelong commitment. Ha? So, ayan po ang disenyo at ayan yung purpose ng Panginoon. Ang una, karoon ka ng lifelong commitment sa iyong may bahay. Alawa, sa lifelong commitment na yan, eksklusibo ka na sa iyong minamahal na asawa. At isa pa po na nais kong paalala sa atin, ang pag-aasawa po is a companionship. Nais ng Panginoon na ikaw ay merong makasama sa iyong buhay. Kaya nga doon sinabi niya na hindi maganda, it's not good for a man to be alone. Bawat isa sa atin ay nangangailangan na makakasama, bawat isa sa atin ay nangangailangan na maging katuwang sa buhay. Napakahirap po, no? Ang isa. Meron nga po tayong katagan, mabanyagang salita na ating natutunan na nagsasabi, no man is an island. And that is the reality why God has given us someone to be with, a helpmate, a companion in this life. Kaya again, mga kaibigan, nais ko po ipaalala sa inyo. Sa may mga asawa, let that commitment be a lifelong commitment. Let that commitment be an exclusive commitment. And be a companion, a helpmate sa inyong pong asawang lalaki o sa inyong asawang babae. Man and woman, God has united you as one. Nararapat po, no? Nais ko pong ipaalala sa atin ito na tayo po ay maging tapat sa mga pangako natin sa ating buhay. Huwag po nating hayaan sino man, o anong bagay, o kahit ang dyablo na humadlang doon sa inyong matapat na pag-iibinan. Na kaibigan, ang dalangin ko na tayo ay patuloy sa ating may bahay na iibigin siya. A selfless love. Let's give her or let's give him the highest form of love, which is agape, sacrificial love. Let's sacrifice everything that we have. Ito po yung ating pag-ibig. Yung buhay may asawa, at pinakailangan po, katapatan ay naroon. Dahil ang disenyo nito, muli, ang Panginoon ang nag-design nito, ang commitment ng Panginoon sa dalawang buhay, ang babae at ang lalaki, at ang commitment ng babae at lalaki sa bawat isa ay isang commitment na panghabang buhay. At ang pagkakaisa nila, being one, sabihin, is being exclusive to each other. Wala dapat third party o party-party. Dapat nananatili tayo isa. No? Isa lamang. Maging tapat tayo sa ating pangako nung tayo ay sumumpa sa harapan ng altar, sa harapan ng Panginoon. And always remember, when you took someone to be your lawful wife, that is a commitment to be a companion, a helpmate, habang buhay na katuwang. Hindi po katulong, hindi po punching bag, hindi companion and a helpmate. Maraming salamat po sa oras na ito. Nawa, yung pagkakataong ito ay nagpaalala sa akin. Mamuhay may asawa at sa mga mag-aasawa pa. Balikan po natin ang pinakadahilan bakit tayo nagpakasal sa lalaki na ating iniibig at sa babae na ating iniibig. So, men and women, you are created by God, we are created by God, and instituted a marriage for a man and a woman. Maraming salamat po at pagpalain po rin ng Panginoon.